Yes. Sa totoo lang mga kababayan, wag po kayong magalit. No? Wag po kayong magtaka. Demanding po talaga ang DDS. RR Walk and Vlog, Miguel Love, shout out po. As per Tito Sen, till last day, di umalis si Camille sa alyansa. Di ba? Oh, so ito ha, bakit ko nasabi ang mga DDS ay demanding? Kasi ganito po mga kababayan. Ang mga DDS daw ay may sinabi. Ito. Hanapin ko lang dito. Magrarally ang mga DDS para pauwiin daw si Digong. Nagdemand na naman sila. Magrally daw sila buong Pilipinas, iba't ibang lugar para mapauwi si Digong. Ito ha, mga kababayan. Ito, serye ng Send FPRRD Home Rallies. Meron silang gaganaping malawakang rally sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para mapauwi si Digong. Ito lang ha, mga kababayan. Gusto kong ulitin sa inyo at hindi ako abogado. Pero, kung magbasa po kayo at basahin ninyo ang batas, malalaman nyo po. Ganito yan. Bago ko i-play itong video na to, bigyan ko kayo ng aral, mga DDS. Kahit maghubad kayo dyan, Sir Kim po, maraming salamat po. Thank you so much yung super sticker po. Kahit maghubad kayo mga DDS, itali ninyo yung mga utin ninyo, nakatiwarik kayo dyan, kahit mag-finger kayo sa live, kahit magsilab kayo dyan, kahit mag-imbento kayong napakalaking robot at, di ba, talunin nyo ang Voltis 5, or kahit maging Power Rangers kayo, or kahit maging miyembro kayo ng X-Men, hindi nyo mapapauwi si Duterte. Bakit? Yung pag-rally-rally ninyo dyan, magpapagod lang kayo. Yung pag-rally-rally ninyo dyan, matatai lang kayo, mahubos lang yung pera ninyo. Ayan, madaming pokpok sa mga rally nila, 1,000 lang bayad. Sabi ni Sir Nelson Tragora sa kanyang super chat. Thank you po, sir. Di ba? Ito, ipapakinig ko sa inyo ha. Mag-rally daw sila ng malawakang rally para mapauwi daw si Digong sa Davao City. So ito, paparinig ko sa inyo ha. Ilalaan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar. At sa paglahok sa serye ng mga kilos protesta, kaugnay sa hinaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC send him home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local government sa doon kung saan yung rallies. Kasunod ng aktibidad sa Doha, Qatar sa May 27 ay ang serya ng San PRRD Home Rally na unang isasagawa sa The Hague, Netherlands ngayong May 31. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila, pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27, and then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27, and then May 31 merong program, may rally doon na ICC send PRRD home doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi pa sasama si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte sa The Hague upang bisitahin ang dating Pangulo dahil prioridad nito ang kanyang trabaho sa Davao City. Sa halip, dadalaw na lamang ito sa kanilang ama kung magkakaroon ng free time. Magkakaroon pa ng kasunod na rally sa iba't ibang bansa at inaayos na lamang ang mga permit. Samantala, matapos makapasok sa 5 key post ang mga Duterte sa Davao City, nagbigay ng mensahe ang dating Pangulo.
Yes. Nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan, at sinabi niya na ako ug ang akong mga anak ug ang akong mga apo magpabiling inyong sulugon. So narinig nyo mga kababayan na gagawa daw sila ng malawakang rally sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para isend si PRRD home rally. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, yung mga rally-rally na yan, hindi po yan papakinggan ng ICC. At kahit dito si Digong sa Pilipinas nakakulong, hindi papakinggan ng gobyerno at ng batas ng Pilipinas yung pagrarally ninyo. Bakit? Nagkukukus lang kayo ng traffic eh. Di ba? Sagabal kayo sa mga trabahante na pumapasok, malilate dahil sa traffic. Pangalawa, yung basura, yung kalat ng iiwan ninyong rally, yung ingay, nakaka-disturbo kay mga public disturbant yan. Oo, alam nyo, nakakadagdag lang sa hirap ng mga Pilipino yan. Yung pagrally-rally, alam nyo ba, ito ha, meron akong isi-search dito. Nang malaman ninyo na kung bakit hindi tatalab yung rally ninyo kahit pa doon kayo araw-araw mag-rally sa harap ng dahig, hindi tatalab sa ICC yan. Bakit? ICC, wait lang ha. Wait lang. ICC, ito. Ito na ha, mga kababayan, basahin ko mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit yung rally-rally ninyo walang kwenta yan? Alam nyo ba kung bakit yung kahit magsisigaw-sigaw kayo dyan, maghubot-hubad kayo dyan mag-rally, hindi yan makakatulong para makalaya si Digong. Bakit? Ito, basahin ninyo. Ayan, screenshot nyo. Ako na lang magbasa kasi baliktad to eh. Basahin ko. The International Criminal Court or ICC reject the concept of immunity for serving and former heads of states when investigating alleged crimes under its jurisdiction. So nire-reject nila yung mga immunity. Walang presidente, walang mayor, walang senador, walang hari at rena kapag ikaw ay makasuhan at makulong sa ICC. Patas. Walang ganyan doon, hindi papakinggan yan. Ng ICC yung rally-rally ninyo, nagsayang lang kayo ng pera. Nagpakapagod lang kayo. Nag-iingay lang kayo. Ito pa. According to the Rome Statute and established jurisprudence, the ICC jurisdiction applies equal to all person without distinction based on the official capacity. Diba? This means that even a head of states cannot use their position to avoid prosecution by the ICC for crimes like genocide, war crimes, and crimes against humanity. Diba? Kaya nagpapagod lang kayo at inuuto lang kayo ng mga Duterte. Sayang lang ang mga pamasahin ninyo. Sayang lang yung pagod at pera na iambag ninyo sa rally na yan. Bakit? Nakalagay dito, the ICC jurisdiction applies equal to all person. Kahit presidente ka, kung nakasuhan ka't nakulong ka doon, wala kang immunity. Hindi kayang utuin ng mga rally-rally ninyo ang ICC. Kahit pa magsirko balintong kayo doon, hindi nyo kayang pauwiin si Digong at hindi i-release ng immunity yan. Hindi nasisilaw ang ICC sa mga rally-rally. Kasi kapag kayo nag-rally dyan at naghasik kayo ng gulo, pwede kayong pagdadamputin at pwede kayong pagtitirgasin. Sinong ICC matatakot sa inyong rally? Ubus lang ang pera ninyo. Pag uwi ninyo galing rally, gutom. Instead na yung ginastos ninyong papunta doon, pangkain nyo na 1 linggo yun, pagkabukas wala na kayong ulam, quick na lang, sabaw-sabaw na lang. Di ba?
Diyos ko, tigilan nyo yan. Oo. Nakita nyo naman dito ang sinabi ng ICC. Reject the concept of immunity for serving and former heads of states when investigating alleged crimes under its jurisdiction. So, walang kwenta yan. Diba? Tignan nyo yung mga rally-rally ninyo. Tanungin ko kayo, sa lahat ba ng nag-rally, yung rally-rally ninyo nung prayer vigil ninyo, nakauwi ba sa digong? Hindi. Tapos ngayon, dadagdagan nyo na naman? Aba, magpagod lang kayo. Kay Kibuloy, baka nakalimutan nyo noon. Si Kibuloy, ilang araw kayo nag-rally dun sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, sa may post office, sa Loton. Ilang araw kayo dun? Halos 12 days kayo dun. 2 linggo kayo nag-rally. Si Kibuloy ba nakalaya? Si Kibuloy ba hindi nakulong? Nakulong! Sumurinder din! Di ba? Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Kung ako, DDS, bakit ako sasama sa rally? Manood na lang ako sa post Facebook. Manood na lang ako sa live ni Ken. Bakit? Hindi pa ako magbabayad ng pamasahe, hindi pa ako mapagod. Mabato pa ako ng teargas doon. Ito bilang aral sa inyo, yung pagiging rally ninyo, walang patutunguhan yan. Either madideport kayo, either masasaktan kayo, either makukulong kayo. Gawin at kunin yung example, yung nangyari sa Qatar. Di ba? Gawin ninyong example, yung nangyari sa Qatar. Sigaw sila ng sigaw doon. Hindi naman yan part ng Qatari government. Yung pag-rally-rally ninyo, di ba nga, nakulong sila? Di ba nga, na-deport yung iba? So anong nangyari? Lumaya ba si Duterte? Yung mga trabaho ninyo ang nawawala. Tignan nyo yung vlogger. Nag-live. Dahil tumawag si Kitty Duterte kasi nire-read daw ang bahay ni Digong. Anong nangyari sa vlogger ngayon? Nakasuhan. Tinulungan ba ni Digong? Wala. Hindi. Nga. Sir Joel Q, maraming salamat po sa pagbisita nyo at sa first squad ever. Diba? Tigilan nyo yan. Akala nyo kasi sa rally-rally ninyo ay mapapauwi nyo si Digong, inuuto lang kayo. Ang mga Duterte, naghahanap lang ng simpatsya yan. Bakit? Alam na kasi nila sa sarili nila na wala nang halos maniniwala sa kanila. Tignan nyo, 10 ang inendorso, 5 ang nakarga. Kung tutusin, 3 nga lang Kasi si Aimee at si Camille, hindi naman nila manok yun. Tandaan ninyo, 10 ang Duterte, pinuno nyo pa yung Philippine Arena. Anyari? Pinuno nyo pa yung Philippine Arena, tapos ang makarga 3 lang? Hindi nyo napansin? Anong sabi ni Larry Gadon? Sara, huwag ka nang magbida-bida. Napanalo ka lang kasi nga kadikit mo si Marcos. Pero ngayon, try mong tumakbo kung may buboto sa'yo. Tingnan mo yung inendorso mong 10, 3 lang nakarga. Diba? Ang ginawa ng mga Duterte ngayon, hanap simpatsya. Kung ikaw, DDS, kung tanga ka, hala sige sumama ka. Kung bobo ka, hala sige mag-ambag ka dyan. Kung baliw ka at wala kang utak, hala sige, pumunta ka doon, magsigaw-sigaw ka ng Duterte. Pag ikaw hinuli ng mga government, kung halimbawa sa Qatar, Qatari government, Riyadh, Saudi government, pag na-deport ka, tutulungan ka ni Sara? Magsasabi lang yan to comfort him. To comfort them. Magtrabaho kayo. Huwag kayong para kayo nababaliw sa mga ina-idolize ninyong politician. Magrarally kayo para makauwi si Digong. Maraming salamat po, Ma'am Rosel Randal, sa yung $5 super chat. I love your attitude. I'm from Ilocos and Sulit BBM. Salamat po, ma'am. Diba? Tignan ninyo. My God. Oh my God. So yun lang mga kababayan. Yung ating reaction patungkol sa rally ng mga DDS daw para mapauwi si Digong sa Pilipinas. Ito ulitin ko sa inyo mga DDS. Ang tanging magpapauwi lang kay Digong sa Pilipinas si Marcos.
magpakumbaba si Sara, makipagsundo siya kay BBM. Pirmahan ni BBM na pauwiin si Digong pero may kondisyon. Kakalkalin ng ICC ang kanilang kayamanan. Ipipraise yan. Makauwi man si Digong pero may kaso pa rin. Hindi porket pinauwi, wala ng kaso. Yun lang ang sagot. Hindi yung rally. Ang sagot dyan, magpakumbaba ang mga Duterte, pumunta kay Marcos, kausapin, magpakatawaran ang both side. Bawiin ni Sara yung lahat niyang sinabi, mapauwi si Digong. Kung hindi niya gagawin yon,